Ayan, recording in progress. Hello, hello, hello. Magandang umaga sa Hello, inyong lahat. everyone. Yan. So, wala na naman tayong script for today's video. So, ako may hinanda akong tanong kasi gusto ko ma-caught off guard ka. Yan. So, Uy, kanina, sige. oo, kasi shinare mo sa akin na meron kang indecent proposal kanina. Naka-receive, okay, just to give you a concept sa mga hindi nakakaalam. So, si engineer, naka-receive siya ng indecent proposal from someone from in Facebook. So, wag na natin siyang pangalanan. Okay? So, may nakipagkaibigan kay engineer. Tapos, kinaibigan mo ba? Kinibigan mo ba? Kinausap mo ba? Ayan. Tapos, all of a sudden, sinabi sa kanya na ginamit yung kanyang picture para pagrausan. Para ka palang poste ka na pala Uy, ngayon. hala. Ay, grabe naman. So, isa ka na palang poste ng mga aso. Yung, alam mo yung mga aso, yung pag nakakita ng poste, gulong ng sasakyan, yung iniihian, yung gano'n. So, gano'n ang feeling ngayon ni engineer. So, ang tanong ko siguro is, hindi pa natapos yung kwento doon. So, inalokan siya ng one ride papunta doon sa taong yon. Iga-grab ka, no? Magbubuk siya ng grab para one-way trip. One-way trip. Wala naman siya inalok sa'yo na mag-grab din, ipapagrab ka pabalik or mag-jeep ka na lang ba pabalik. Wala naman siya sinabing gano'n. So, one-way ticket. Parang na-dog show yata ako dito. Oo, kaya sabi ko sa'yo, mabuti na yung wala tayong So, kinakabahan ka na ba? Okay. Hindi. Actually, natatawa nga ako dahil nga ako yung topic for today's video. Kasi ang tanong At yun, ko, na-caught off guard ako. So, yeah, okay lang. oh, So, yeah, kasi na-excite ako, sabi ko, oh sige, pag umpisa ng recording, tatanungin ko siya agad ng ganito. Kaya siguro nag-follow ako, para final interview ba ito? Exit interview mo na ba? Kakaumpisa pala ng vlog natin, tapos ngayon may exit na. Okay, so I think my first question is, anong feeling ng naka-receive ng indecent proposal? well, I'm flattered, first of all. Mhm. Flattered nga dahil nga, uy, gupong-gupo sa sarili. How to be you, grabe. So tapos, Hindi, hindi. Ganito kasi yan. mm, Hindi mo kasi maiiwasan na someone will be mm, may magkakagusto sa'yo mhm. or may something na yeah, may mag-aaros and hindi Aros, aros aros talaga. So, aros malay katigas-tigas malay pala ka ang mukha mo, ganon. kasing kapal ng mukha. Kapal. So, ayun. Hindi ko naman kasi hawak yung mga feelings ng mga taong yon. So, ang masasabi ko lang, well, I'm flattered because may feeling na ganun pala yung towards sa akin yung taong yon. So, well, I'm beyond speechless nga. Kasi hindi naman talaga to nangyayari sa akin way back before nung medyo late, mga 23 years old ko below. So, masyado kasi talaga akong introvert. So, to give you guys uh, parang Context. overview sa ano ko, sa personality ko, hindi talaga ako pala social. So, masyado ako introvert. So, kapag na-meet nyo ako sa in public place, hindi talaga ako pala Wala pansin kaibigan. hindi ako masyadong hindi ako masyadong masalita. Yung ganun ba? Mm. So, hindi ka ba na-offend? I mean, aside sa you felt flattered, meron ba siyang mga sinabi sa'yo na medyo, tawag nito, lumagpas sa linya niya na hindi na dapat niya sinasabi or na-offend ka ba in some way? Kung siguro yung mga ano, hindi hindi pa ako matured mag-isip, siguro. Pero ngayon kasi, sinasakyan ko na lang siya yung parang, okay, you reply and hindi siya nakaka-offend. Oo. Para at least, malay mo naman talaga eh. Mabait naman siguro yung tao. Yung, huwag tayong masyadong judgment.
arouse pa lang mukha mo, hindi ko alam sa tagal na nating Natawa nga nakikipagkaibigan. ako kasi kaaroso. Anyways, Ayun. well, hindi naman sa pagiging racist, no? Kahit naman sa mga pababae, mga palalaki or ano man. Para sa akin, hindi rin din dapat. Pero nagulat lang ako na sa'yo pa talaga engineer, no? Siguro nakakatawa lang siya in a context na ano, pero sa iba hindi siya karapat-dapat pagtawanan dahil lalo na kapag mga sensitive na ano. Eh ako lang naman na i-share ko lang naman 'to. Pero dahil diyan, dahil madalas tayong ganito ng AI, tan okay. Na-share ko ba yung screen ko? Hindi ko alam kung ano 'no. Yes. But anyway, sabi ko nilagay ko dito sa prompt na 'to, anong dapat gawin ng isang lalaki kapag ano, ano ang dapat gawin ng isang lalaking nakatanggap ng indecent proposal mula sa isang kapwa lalaki? 'Yan. So tinanong natin si AI kung anong dapat bang dating gawin, alright? So, dahil ito yung trip Very natin. specific, no? Kapwa lalaki. Hindi mo lang nilagay na babae. Oo, sorry hindi na siyempre garapal ako, eh. Alam mo yung masyado nating kinakamay ang mga bagay-bagay. So itong sagot, so Well, magandang well, pwede na ano ito, this is applicable to to both everyone. gender. So, Oo. yes, to everybody. So, parang nagkataon lang talaga na lalaki. Okay, so hindi namin nilalahat ang mga bagay ba ang mga tao. Nagkataon lang na isang dalawang magkaibigan na nag-uusap-usap lang, yung isa sa kanila nakatanggap ng indecent proposal at yung isa sana all. Okay. Okay, so sabi ni AI, magandang tanong 'yan. At real talk nangyayari talaga ito sa iba't ibang sitwasyon. Ang pinakamahalaga dito ay respeto sa sarili, malinaw na boundaries at tamang pag-handle ng situation. Oh, may thumbs up daw sabi ni GPT. Okay, ang isa, kung ikaw ay isang lalaki nakatanggap ng indecent proposal mula sa isang kapwa lalaki, hetong practical at healthy na gawin. Okay, tingnan nga natin kung ito yung ginawa mo, engineer. Okay, number one, linawin mo agad ang boundaries mo. Sino kaya sinasabi ni GPT? Ikaw, engineer, o yung taong nag-propose sa'yo? So, pwede mong sabihin ng diretso na maayos, pasensya na, hindi ako interesado. Ginawa mo ba yon? Sinabi mo ba yon? Oo naman. Sinabi mo sa kanila, Well, stop, stop. hindi naman. Hindi, well, nilinaw ko lang din naman yung boundaries ko na, teka lang, hindi pa nga tayo nagkikita na sa personal. Ah, Ganyan din yung, hindi pa kayo nagkita. hindi Chat-chat ka pa. pa lang. Ah, okay. Chat pa lang yun. Okay. Yes. So sabi niya, hindi mo kailangan mag-explain ng mahaba o just firm at respectful, sapat na. Pangalawa, huwag kang matakot na sabihin ng no. Oh, no. Okay, kung sino pang nag-offer, kaibigan, katrabaho o kakilala, may karapatan kang tumanggi. Oh, guys, tsaka girls. Okay? So it's Self-respect okay lang, to say yes. Hindi no. pwedeng, hindi, hindi ibig sabihin, hindi talaga excuse yung, alam nyo na guys. Okay, so dahil Dahil inhit lang kayo, ganun ba yun? Hindi yung ganun. yes. So, bilang, bilang respeto na din sa sarili. Tsaka huwag kayong bibigay Respeto din. agad. Kaya sabi nga dito, hindi ito bastos kundi pagrerespeto sa sarili mo, okay? Just to say no, okay? Exactly. So pangatlo, i-handle mo na may respeto para may distansya. I-handle mo na may respeto. Ano, sino ang may respeto? Ako ba na nakatanggap o ako na nagsabi ng indecent proposal? Kung maayos naman ang approach niya o maayos bang approach niya sa iyo, okay? Okay lang na maging polite. Pero kung uncomfortable ka, ito yung madalas doon sa mga recipient ng mga indecent proposal. Very uncomfortable uncomfortable talaga yan. Lalo na kapag medyo yayain ka to do something na hindi ka naman comfortable. Sabi dito, pwede ka nang umiwas o bawasan ng interaction. So now na nangyari ito, engineer, anong gagawin mo? Should you still interact o babawasan mong interaction? Actually, binabawasan ko na talaga yung interaction with you. Oo, So, kasi 'pag hindi mo binawasan ng uh, interaction baka ibang action 'yan. yes, and ang mahalaga guys, safety nyo. And wag basta-basta mag-disclose ng address and other contact information. Yeah, I agree. Okay? Yeah, yeah. So, mas mabuti pa sa And importante talaga na hindi basta-basta kayo nag-i-invite sa apartment nyo, sa bahay nyo. Kasi nga, masyadong delikado na ang panahon ngayon, guys. Hindi ko naman paano nilalahat, paano kung niyaya ka Yes. mag-check-in? No. Kahit libre pa yung pagkain.
Oo, kahit yung libre ka na, ide-date ka or idadalhin ka somewhere 'no, may posibilidad nga. No, tama, tama ka. Meron gano'n, yeah, yung ano, yayayain ka na, "Tara, let's gala naman sa BGC or kaya sa Makati." Mm. Yan, hindi gano'n, hindi linawin kung anong gagawin niyo. Is it a date? Is it yung parang tipikal na gala ng magkakaibigan or may gagawin kayong Minsan extraordinary? naman sasabihin it's just a normal date, yayain ka sa BGC, it's a public place. Pero kung halimbawa papakainin ka na, lalasingin ka na, tapos yayain ka sa a private place, how do you feel about that? That's super red flag. Yeah, So hindi guys, na kung maganda. if somebody would like to make friends with you, siguro mas mabuti na yung you meet in a public place. Correct, correct. Tapos siguro it would be best if you bring someone with you, like a Yes, someone you best trust. friend, Yeah. a family member, tatay tatay mo dalhin mo sa ano, sa friendly date mo, 'di ba? Para at least, I 'di think ba? it's impossible knowing my father. O halimbawa, Napaka no, lumabas, yayain mo nanay mo, "Ma, may nagyayaya sa'kin lumabas." Oh, 'di ba? Yun yun, yayain mo yung nanay mo, "Ma, may manlilibre sa'tin sa BGC." Oh, 'di ba? Good job. Well, yeah, it is safe that the safest way for you to protect yourself is to bring someone. Lalo na kapag hindi mo kakilala or you just met someone from the net. yeah. Yeah. So, ang social media guys, ah, well, masyadong expressive yung mga social media ngayon. So, madaming madaming hindi nyo alam and madaming false information. So, you have to be careful on kung sino-sino yung mga kinakausap nyo at yung mga na kukuha nyo information sa internet. So, you have to be wise on validating your informations na nakukuha nyo sa online, ha? Sinabi mo Hmm, ba dun sa kausap mo kung taga saan ka? no. Kaya kaya ulitin ko guys, hindi Pero magandang saan mag-disclose sina ng personal saan sinabi mo information. nasa Bicol ako, eh, puwede bang i-grab mo ako mula Bicol papunta. Even my province, I do not disclose. Even the specific city, no, no. Oh, okey. So tama 'yan. So mas mabuti na guys kung makikipagkaibigan kayo, kilalanin niyo muna yung tao. Then Yes, wala namang masama sa much better pakikipagkaibigan. siguro, much better siguro yung meet in a public place first para at least makilala mo ng maayos yung mga kaibigan mo. Yup, and Kasi, yeah. yun, and then bring someone else din kasi mahirap din yung dalawa lang kayo, malay mo, 'di ba? Dinala ka nga sa public place tapos meron din siyang mga kasama, bigla ka nalang kinidnap, mahirap na yun. So mas mabuti may Nilagay ka sa kasama puting ka. ban. Oo, 'di ba, mahirap na. Well, ginagawa lang natin siya katatawanan pero siyempre bilang, kuya, tito Concerned or citizen. ano, 'di Yeah. ba, pakailamerong kapitbahay na nagsasabing, "Guys, ingatan niyo yung sarili niyo." Alam mo minsan trabaho namin mga pakailamerong tsismosong kapitbahay. So, concerned din kami sa welfare ninyo, ayaw naming mababalitaan na nawawala kayo, 'di ba? Kasi ang nakakalungkot 'yun sa isang pamilya na meron kang kamag-anak na nawawala. Anyways, naubos na nga ang 15 minutes ngayong araw na ito. Kinout off guard ko lang talaga si engineer dahil natawa talaga ako sa shinare niya kanina kaya sabi ko, oo, mamaya sa vlog namin lagot siya sa'kin." Kaya yun. Anyways, again, my name is Josh. And my name is Joseph. Yep, and nandito kayo sa Yeah, we JJ are Creatives. JJ Creatives. Yeah. See you sa susunod na video. Bye. Sige.